Tayo dumako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Let's go back to Ephesians chapter 6, verses 10 to 12. Ephesians chapter 6, verses 10 to 12. Let me read the verses. Ephesians chapter 6, verses 10 to 12. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Let's pray. Father in heaven, thank you po sa umagang ito at salamat Panginoon. Ang salita mo ay buhay. Ito po ay nakarating sa aming panahon. At tulungan kami Panginoon sa amin pong pagsasama-sama ay makita namin, Panginoon, ang kalooban mo para sa amin. Bilang mga anak mo, kami ay humaharap sa isang spiritual na labanan. Kaya nga, Lord, kailangan po naming mag-all for one and one for all. Kailangan po naming magsama-sama. Hindi po kami ang magkakaaway. Meron kaming kaaway na hindi namin nakikita. Kaya mas kinakailangan naming magkaroon ng unity at para kami maging tagumpay. Of course, ang pinakamahalagang unity ay kasama ka, Panginoon. Marami man pong mga grupo na nagpapakilalang sila ay united, pero pag hindi ka kasali, ay confusion lang yung grupo na yan, kagaya po nung nangyari doon sa Tower of Babel. Kaya ang Holy Spirit, ang siyang tunay na tagapagturo, maunawaan namin at pa-apply namin sa aming buhay, ang aming mapapakinggan ngayon pong umagang ito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Makakaupo na ang bawat isa. The title of our message is All for One, One for All, part number 3. Tayo po ay nasa spiritual na labanan, kaya nga 'di ba ginamit ko yung title na yan, although yan ay galing doon sa madalas sinasabi po nung tinatawag na Three Musketeers, pero yung tatlo na yan at isama pa natin yung pang-apat, meron kasi silang later on na naging kasama, hindi sila nagtatagumpay sa laban kung isa lang sila, dalawa lang sila ay united pagdating sa pakikipaglaban. Ganyan po ang makuha nating message sa atin pong pagharap, sa atin pong kaaway. Itong mga nakaraang araw, kitang-kita na naman natin how divided yung ating bansa. Pero alam nyo, ang nakakalungkot na eksena ay yung mismong mga mananampalataya ay nag-aaway-away na naman, nagdedeba-debate na naman regarding sa mga political situation ng ating bansa. Tandaan nyo po mga kapatid, lagi niyong titignan sa spiritual level ang pag-interpret niyo sa mga situation. May kaaway tayong hindi nakikita. Hindi tayo ang magkakaaway. Hindi tayo magkaaway, tandaan niyo po yan. Bagamat may mga ginagamit na instrumento na mga tao, pero hindi rin po yung mga taong yun ang kaaway natin. Meron tayong kaaway, si Satanas at ang kanyang kampon. Kaya nga sa labanang ito, sa ating pagsasama-sama, number 1, balikan natin ng konti yung ating pag-aaral, meron tayong same authority pagdating sa spiritual na labanan na ito. Hindi tayo kanya-kanyang authority. Meron tayong isang authority, yan po yung ating basis ng ating spiritual enlightenment, yan po yung ating basis ng ating spiritual elevation at saka yung ating spiritual empowerment. Nung nakaraan pinag-aralan natin, same adversaries, isa lang po ang kaaway natin bilang mga mananampalataya. Kasama po dyan, meron tayong kaaway, yung mga demonic spirits, si Satan at ang kanyang mga kampon. And hindi lang po yan, makita rin po natin na gumagamit din po ng devilish system, yung sistema ng daigdig na ito. Kaya nga makikita natin na ang sistema ng daigdig natin na nakafocus more on lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Pero yung mga tao sa paligid, ulitin ko, hindi sila yung kaaway. Merong ginagamit po behind the scene, may mga evil spirit na sila pong nagpapatakbo ng hindi kaaya-aya sistema ng atin pong daigdig. And number 3, simulan po natin, dito tayo magsisimula ngayon pong araw na ito. Meron pong mga deadly na sect or nakakamatay na samahan or sekta. Sabi po ng verse number 12, balikan natin yung ating teksto in Ephesians chapter 6. Sabi dun sa verse number 12, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world. Gusto ko pong pansinin natin yung panghuling term na sabi dyan, spiritual wickedness in high places. Ano ba itong spiritual wickedness in high places? So in order for us na maintindihan yung term na yan, tingnan natin ang ilang mga talata para maunawaan natin. Let's go to Numbers. Let me read yung Numbers 33, verse 52.
Pansinin niyo po ang nakalagay sa talata. Then ye shall drive out all the inhabitants of the land from before you, and destroy all pictures, and destroy all their molten images, and pluck down all their high places. Napansin niyo po yung salitang high places. Another verse is found in Leviticus chapter 26 verse 30, and I will destroy your high places and cut down your images and cast your carcasses upon the carcasses of your idols, and my soul shall abhor you. Another verse in Jeremiah chapter 19 verse 5, they have built also the high places of Baal to burn their sons with the fire for burnt offerings unto Baal, and I commanded not, nor spake it, neither came into my mind. So pag sinabi nating high places, ito po ay may kinalaman sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya nga kung ilalagay natin sa New Testament na verse, sabi po ng 2 Peter chapter 2 verse 1, but there were false prophets also among the people, even as there shall be false teachers among you, who privily shall bring them damnable, napansin niyo po yan, damnable heresies. So pag sinabi nating damnable heresies, ito yung mga maling katuruan na magpapahamak. Kumbaga ito yung magiging dahilan para ang tao ay sure na mapunta ng impyerno. Kaya nga, deadly, nakakamatay na mga samahan, nakakamatay na mga relihiyon. Bakit po? Dahil ang mga aral ng mga paniniwala po na yan ay siguradong magdadala sa tao sa impyerno. And huwag niyong kalilimutan na isa yan sa mga ginagamit na taktika ng kaaway to deceive people. Kaya nga, bilang mananampalataya, all for one, one for all, laban po natin ito. Hindi ito laban ng isa lang, dalawa lang. Laban natin to bilang mga mananampalataya. Tayo po'y magkaisa, let us unite in contending against fake deities. Meron pong mga fake. Of course, kung merong fake, merong original. Ang pinaka-original, ang pinaka-totoo, ang tunay, sabi nga ng Exodus chapter 20, verse number 3, thou shalt have no other gods before me. So isa lang po ang tunay na Diyos, and the rest ay peke. Hindi sila totoo. Isa lang ang tunay na Diyos, and that is the God of the Bible, the triune God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. According to Isaiah 45 verse 5, sabi ni God, I am the Lord, I am Jehovah, and there is none else. There is no God beside me. I girded thee, thou hast known me. Sabi po diyan, makikita natin dito, according to Jehovah, siya lang po ang tunay, wala nang iba, none else, there is no God beside me. So isa lang ang Diyos na dapat sambahin, so the rest, lahat po ng yan ay mga peke. Lahat pong yan ay hindi totoo. Kaya nga, meron pang sinabi in Psalm chapter 115 from verse number 4, the Bible tells us, their idols are silver and gold, the work of men's hands. They have mouths, but they speak not. Eyes have they, but they see not. They have ears, but they hear not. Noses have they, but they smell not. Verse 7, they have hands, but they handle not. Feet have they, but they walk not. Neither speak they through their throat. Verse number 8, they that make them are like unto them, so is everyone that trusted in them. So mga kaibigan at mga kapatid, isa po sa mga fake news na pinapakalat ni Satan sa paligid po natin ay marami ang mga Diyos, marami ang mga sinasamba. Kaya nga maraming mga kababayan po natin ang hindi lang po sa Diyos ng banal na kasulatan tumatawag sa Kanya. May mga tinatawag na mga iba't ibang pangalan, may mga iba't ibang statwa na pinapagawa, sinasamba yung statwa na yon, doon nagdadasal, naglalagay ng kandila, ang iba nga hinihila pa. So makikita natin lahat ng yun ay mga peke, lahat ng yun ay pandaraya ng kaaway na ginagamit po to deceive people.
Kaya nga mga kaibigan at mga kapatid, tayo po bilang mga believers, kailangan maging united tayo para kalabanin. Anong ibig sabihin? Awayin natin yung mga gumagawa? Hindi po. Ang tanging paraan para yung mga taong nabubulagan, yung mga nadaya, ay sabihin natin, ituro natin sa kanila ang katotohanan. Yan po ang mahalaga po dyan para makalaya po sila sa tanikala na inilagay ng kaaway. Pangalawa po, makikita natin, meron pong mga fake deliverance or peke na klase ng kaligtasan o pagliligtas na ginagawa. Tandaan nyo po mga kapatid, isa lang po ang tunay na daan para tayo ay ma-deliver, para tayo ay maligtas. Yan po ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo lamang, at sino man ang tatawag sa kanyang pangalan ay maliligtas. Sino man ang mananampalataya sa kanya ay maliligtas. The rest ng klase ng salvation ay peke, hindi totoo at magpapahamak sa kaluluwa ng tao. Kaya nga si Pablo mismo sa kanyang letter doon sa Galatia, sinabi niya, Galatians chapter 1, mula po sa verse 6, I marvel that ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel. Sabi ng verse 7, which is not another, but there be some that trouble you and pervert the gospel of Christ. Verse number 8, but though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. Verse 9, as we said before, so say I now, if any man preach any other gospel unto you than that ye have received, let him be accursed. So mga kaibigan at mga kapatid, pag ang isang sekta, ang isang samahan, ang isang relihiyon ay nagtuturo ng another gospel, hindi ayon doon sa turo ng banal na kasulatan, hindi tinuro ng Panginoong Jesucristo, hindi tinuro ng mga apostol, that is another gospel, at ang mga tumatanggap niyan, ang mga tumatangkilik ng mga ganyang ebanghelyo ay mapapahamak. Another po, mga kapatid, is fake doctrines. May mga maling nagtuturo ng mga doktrina at mga aral. Kaya nga po, sinasabi dito sa 2 John, verse number 10 to 11, if there come any unto you and bring not this doctrine, receive him not into your house, neither bid him Godspeed. Verse 11, for he that biddeth him Godspeed is partaker of his evil deeds. Mga kaibigan, high-tech na po ang mga false teachers ngayon. Well, nung una po, may mga time na kumakatok pa sila sa bahay, pero sa ngayon, hindi na po nila kinakailangang kumatok. Nasa mga social media na po sila. Meron na po sila mga YouTube account, meron na po sila mga Instagram, at kung ano-ano pang mga social media account. Mga kaibigan, layuan natin yung mga ganyang maling aral. Kaya nga patuloy tayo nag-aaral ng Bible. Bakit wala tayong ibang pinag-aaralan kundi Bible? Para ma-familiarize tayo what is the truth. Kasi may mga errors na nasa paligid po natin na nakakalungkot. Maraming mga tao ang napapahamak na yumayakap sa mga ganong aral. Kaya nga, suportahan natin patuloy ang pagpahayag ng Ebanghelyo dahil ang mga kulto ay masisipag. Ang dami na ho nilang mga nararating na iba't ibang lugar. Kinakailangan po ang mabuting balita ay maibahagi din po sa iba't ibang lugar. Kaya nga, kanina doon sa pag-aaral natin ng Romans, doon po sa last part ng verse, o sa chapter 16, sinabi ni Apostol Pablo, now I beseech you, brethren, mark them which cause divisions. Alam nyo, marami po ang nagko-quote ng verse na yan, na sinasabi nila, o kayo mga separatista kayo, you're creating division, pero hindi nila binabasa yung susunod na part. Dahil sabi ng verse, sino ba ang tunay na nagbibigay ng division? Ito po, and offenses contrary to the doctrine. So in other words, ang tunay na nagbibigay watak-watak, ang tunay na nagbibigay ng paghihiwalayan, yung mga nagtuturo ng maling doktrina. Hindi po nagtuturo yan na makipag-fellowship tayo doon sa mga nagtuturo ng mga maling aral. Kaya nga mga kaibigan at mga kapatid, hindi tayo nakikisama sa mga fellowship na alam po natin mali ang tinuturo
nilang Jesus Christ, mali ang tinuturo nilang ebanghelyo, mali ang doktrinang kanilang pinahahayag, no, walang fellowship. Because yes, yung mga tao pong yan, hindi natin sila kaaway. Pero yung spirit behind, yung demonic forces na siyang kumokontrol at gumagabay sa mga grupong yan, yan po yung tunay nating kaaway. Ang tanging lang po na pwede nating magawa sa mga taong ito is to share the truth, to share the gospel to them, ipahayag ang tunay na Jesus Christ, ituro sa kanila ang tunay na aral from the Holy Scriptures. So, let's go to number 3 na po tayo. So, bilang mga believers, all for one and one for all, same lang din po yung armor, yung mga panlaban, yung mga sandata na ipanlalaban natin sa kaaway po natin. Let's go to, balikan natin, wag niyo pong alisin ang Bible niyo dyan sa book of Ephesians chapter 6. And let me read verse number 11. Put on the whole armor of God, that ye, sama-sama, hindi lang mag-isa, sama-sama tayo, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Wherefore, verse 13, take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. So mga kaibigan at mga kapatid, salamat, ang Bible ay nagbigay sa atin ng sandata. Kaya nga sa ating pakikipaglaban bilang mananampalataya, hindi tayo ang mag-aaway-away, hindi tayo ang magsisiraan, mag-aaway-away, magsuntukan. Hindi po, mga kaibigan at mga kapatid, yan ang gustong-gusto ng kaaway, magkahiwa-hiwalay tayo, magkagulo-gulo tayo, hindi po, wag nating hahayaan na ang kaaway ay guluhin tayo. Kaya nga, the moment na pag tayo ay nag-away-away, nagsiraan tayo, sino po ang nananalo? Hindi tayo. Ang nananalo dyan, si Satanas. Huwag natin siyang pagbibigyan. Huwag natin siyang hahayaan na masira tayo. Kaya nga, ingat-ingat po tayo. We have to be careful. Maaring magkaiba man tayo ng mga political preferences. Maaring magkaiba man tayo ng paniniwala sa ibang bagay. Pero huwag niyong kalilimutan, huwag nating tignan yung mga bagay na maghihiwalay sa atin. Tignan natin yung mga bagay na magkakaisa tayo sa gitna ng ating Panginoong Hesukristo. Yan po ang ating tignan. Yan ang ating bigyang pansin. Magkaiba man tayo ng kulay na tinitignan when it comes to politics, magkaiba man tayo ng favorite na color, magkaiba man tayo ng mga gustong mga palabas, pero hindi yan ang mahalaga. Ang mahalaga po ay iisa lang ang ating layunin when it comes to spiritual matter. Kaya nga isa lang pang ang sandatang panlaban natin. Let's look at number 1, believers' spiritual suit. Mahalaga po yung kasuotan natin. Ito kasi yung gagamitin nating panlaban. Na letter A under po niyan, for the hip. Dito po, no, yung sa atin pong, kumbaga yung ating hip na yan, ay kinakailangan may sandata tayong gagamitin. Let's go to verse 14. Diyan pa rin po tayo sa Ephesians. Sabi po ng verse 14, first part ng verse, stand therefore, having your loins girt about with truth. Alam nyo, gaya ng narinig nyo ng mga aral pa noon, diyan po sa talatang yan, imagine niyo po na yan ay mga Roman soldier. At doon sa Roman soldier, mahalaga po sa kanila yung sinasabi nga na loins girt, para mas maunawaan natin, i-modernize ko na lang yung term, yan po yung sinturon na ginagamit po ng mga Roman soldiers at sa kanilang pagdidigma. Minsan yung, kasi parang palda yung dating ng suot nila. So dyan nila iniipit yan. Pero tandaan nyo po, doon sa ginagamit na belt ng mga Roman soldiers, diyan din po nila nilalagay yung kanilang mga basic na kagamitan pagdating sa pakikipaglaban. Kaya nga mahalaga yung belt, hindi kagaya sa panahon natin ngayon, ang belt po, ginagamit po yan, syempre iba pang fashion design, di ba? Talagang maganda yung pagkakadesign. Yung iba naman po ay pag nangangayayat, nangangailangan na ng belt, yung iba naman hindi na kailangan ng belt dahil kakamilk tea, so hindi na kailangan. Pero sa panahon po na yan, particularly sa Roman soldier, it is very important na sumusuot po ng pinaka-belt yung isang sundalo dahil gaya nga ng nasabi ko kanina, yung mga basic na kanilang materials na ginagamit ay kanilang kinakabit po dyan. Kaya ito po ay importante na bahagi ng kanilang armor.
Kaya dito po makikita natin, mahalaga na ang katotohanan. Sabi nga dyan, loins girt about with truth. Sinimulan po sa katotohanan. Ibig sabihin po niyan, mga kaibigan at mga kapatid, lahat ng gagamitin na instrument ng isang soldier, ikakabit niya sa kanyang belt, ganun din po when it comes to our spiritual warfare, mahalaga na anumang sandata ang gagamitin natin laban kay Satanas at sa kanyang kampon, ito po ay nakaakibat o nakadikit sa tinatawag na katotohanan. Mahalaga po sa ating pakikipaglaban spiritually, alam natin kung ano ang totoo. Dahil kabaliktaran, ang kaaway naman natin ay gustong-gusto ang kasinungalingan. Kaya nga sa John 8:44, sinasabi ng Bible, ye are of your father, the devil. At sinasabi doon na yung father, the devil na yan, is the father of lies, kasinungalingan. Kaya nga ang kaaway, para malaman natin kung ano ang kasinungalingan, alam dapat natin ang katotohanan, dahil yan lamang po ang ating panlaban sa mga kasinungalingan na ginagawa ng kaaway. And thank God, because in the Bible, tayo po mga mananampalataya, all for one and one for all, dapat isa lang ang atin pong ginagamit na katotohanan sa ating pakikipaglaban. Una po dyan makikita natin in John chapter 17 verse 17, isa po sa mga katotohanan na tinuturo po ng salita ng Diyos ay walang iba kung hindi yung salita ng Diyos mismo. It's the Word of God. Thy Word is truth. Marami po mga kasinungalingan sa paligid po natin. Pero ang panlaban natin ay katotohanan. Para hindi tayo madaya. Kaya nga bilang mga believers, ang ating pinaka-manual, isa lang, Holy Bible. At pag sinabi nating truth dyan, it speaks about yung kabuuan ng banal na kasulatan. Next, another verse pa po in John chapter 7, makikita natin sa John 7:28, pansinin niyo po dun sa baba, shortcutin na lang natin, He that sent me is true. Sino po yan? It refers to God the Father. Ang Diyos Ama natin. Siya ang tunay na Ama natin. He is the source of truth. Mga kaibigan, hindi po si Satan. Another po na katotohanan na makikita natin in John 14:6, according to the Lord Jesus Christ, I am the way, the truth. So si Kristo po ang katotohanan, siya lamang ang tunay na daan sa kaligtasan. Then, another verse in John 15 verse 26, the Spirit of truth. In other words, yan po yung Trinity. The Father, the Son, and the Holy Spirit, sila po ang foundation ng katotohanan. Kaya nga po in 1 Timothy chapter 3 verse 15, ano ang sabi tungkol sa church? Ang church is the church of the living God, the pillar and ground of truth. Ang church na kagaya po natin, kinakailangan tayo ay promotor ng katotohanan. Kailangan tayo ay nagpipreach ng katotohanan, and we base our preaching, our authority from the Word of God. Hindi sa man's opinion, hindi sa tradisyon ng tao, hindi sa sinasabi ng nakararami, kundi kung ano ang sinasabi po ng katotohanan. Kaya nga makikita natin dito po sa Colossians chapter 3 verse 16, let the word of Christ dwell in you richly with all wisdom, teaching and admonishing one another. So yung salita ng Diyos, gamitin natin ito. Lumago tayo sa salita ng Diyos. Magturuan tayo, turuan ng bawat isa. Kaya nga mahalaga na tayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos. At sa mga kapatiran natin, sa mga small group po natin, alam nyo, ang importante sa mga small group na yan, Word of God pa rin. Kasi kung walang Word of God, walang pinagkaiba yan sa psychotherapy. May mga gumagawa niyan. Kwentuhan lang sila, pero walang Word of God. Parang psychotherapy lang yan. Kwentuhan lang yan. Pero ang importante po sa pagtitipon, sa pagsasama-sama, it's the Word of God. In fact, kung itutuloy niyo yung talata, ultin niyo yung mga awitin, psalms and hymns and spiritual songs.
singing with grace in your hearts to the Lord. Kaya nga ultimong yung mga kinakanta sa church, kinakailangan in accordance to the truth, in accordance to the Word of God. Hindi yung kakanta lang tayo dito ng 7-11 songs na 7 words, 11 times na hindi natin alam kung anong tinutukoy ng kanta. Mahalaga po yung doktrina ng awitin. Kaya nga tayo ay kahit sabihin natin, bakit kayo himnal ng himnal? Bulok na yan, luma na yan, dinosaur na yan. Well, kahit na sabihin yung dinosaur yan, luma na yan, ang message, it's the doctrine of the song, yun ang importante po dyan. Kaya kahit na old-fashioned ang dating natin, hindi naman tayo ito usapan na, porkit mo, kumbaga, kailangan lang for the sake na dumami lang tayo, hindi po, ang mahalaga dito yung aral, yung doktrina. Yan ang importante po dyan, mga kapatid. At huwag niyong kalilimutan, sa John 8:31-32, sabi nga ng Bible, and said Jesus to the Jews which believe on Him, if ye continue in my word, then are ye my disciples indeed. Ano pong ginagawa ng katotohanan? And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Ang daigdig natin ay nababalot ng tanikala ni Satanas. Ang tanging paraan para makalaya is malaman ng katotohanan from the Word of God. At bilang mananampalataya, all for one, sama-sama tayo, united tayo, walang ibang katotohanan kundi yung sinasabi ng Bible na totoo. Letter B, for the heart. Kailangan ng proteksyon, kailangan bantayan. Hindi lang po, kumbaga, bantayan yung puso ng bawat isa. Because, sabi nga ng verse 14, dun sa Ephesians chapter 6, and having on the breastplate of righteousness. So basically, ang breastplate na yan, it protects the heart. At huwag niyong kalilimutan, Jeremiah 17 verse 9 tells us, the heart is deceitful above all things. Ang payo ng sanlibutan, sundin nyo ang puso nyo. Lalong-lalo na po nung nakaraang Pebrero, marami po yan. O mga kabataan, sundin nyo ang puso nyo. Yes, magandang pakinggan. Pero yan po ay advice ng sanlibutan. When it comes to the Bible, hindi natin susundin yung puso natin, lalo na kung yung puso natin ay hindi sumasang-ayon sa sinasabi ng Bible. Mga kapatid, that is deceitful. Kaya nga po makikita natin, doon sa Romans chapter 3 verse 10, sabi po ng Bible, the breastplate of righteousness. So sabi po ng Romans 3:10, as it is written, there is none righteous, no not one. Mga kapatid, hindi natin kayang ingatan yung ating sarili sa sarili nating lakas because there is none righteous. Lahat po tayo ay bagsak in the sight of God. Kaya kung itutuloy natin, there is none that understandeth, there is none that seeketh after God, they are all gone of the way, they are altogether become unprofitable, there is none that doeth good, no, not one. Kaya nga bagsak tayo, hindi tayo pasado sa sarili nating righteousness. Pero thank God, because in Romans chapter 4, 22-24, the Bible tells us, and therefore it was imputed to him for righteousness, referring to Abraham. And it was not written for his sake alone that it was imputed of him. Pero tingnan natin yung verse 24. But for us, sabi ni Pablo, but for us also to whom it shall be imputed if we believe on him that raised up Jesus our Lord from the dead. Yun pala, para maingatan ang atin pong maruming puso na ito, kinakailangan natin yung righteousness na mula kay Jesus Christ. Kaya nga, we have to believe, sampalatayanan, pagkatiwalaan ng Panginoong Jesucristo, dahil pag tayo nagtiwala kay Jesus Christ, yung righteousness na mula sa Kanya ay ipapasa niya sa atin. Na tayo po, pagharap natin kay God the Father, hindi yung righteousness natin ang nakikita ng kalangitan, kundi yung righteousness ng ating Panginoon. Pero wag niyo kalilimutan mga kapatid, yes, we are righteous in the sight of God. Heaven is our home. Pag tayo po'y namatay bilang mananampalataya. Pero sa pang-araw-araw po, sa daily sanctification, sabi nga ng Proverbs 21 verse 21, he that followeth
after righteousness, and mercy findeth life, righteousness and honor. Sa araw-araw po na buhay natin, kinakailangan natin gawin, hanapin kung ano yung tama in the sight of God. Yan po yung mga pag-iingat na ginagawa natin para tayo po ay hindi magapi ng kaaway, hindi madaya ang puso natin. Kinakailangan hanapin natin kung anong katotohanan, kung ano yung tama. Sabi nga ng Hebrews 3:13, but exhort one another daily, which is called today, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. Mga kapatid, mabigat ang kasalanan. Inaatake tayo ng kaaway. Pwede tayo magkamali. Kaya nga, we need exhortation. Kinakailangan natin magpalakas daily sa Word of God. Dahil yan po ang panlaban natin sa dumi na inlalagay ng kaaway sa atin pong mga puso bilang isang tao. Letter C, for the head. Kailangan ng proteksyon ng ating ulo. Sabi nga ng chapter, balik pa rin tayo sa Ephesians chapter 6, verse 17, unang part ng verse, and take the helmet of salvation. So helmet primarily, iniingatan po nito yung isip, iniingatan nito yung utak ng isang tao. At huwag niyong kalilimutan, ang pinakamagandang proteksyon sa ating kaisipan ay walang iba kung hindi ang ating kaligtasan. Kaya nga mahalaga na tayo ay sigurado, sure sa ating salvation. Balikan natin yung 1 John chapter 5 verse 13. These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God. Na anong sabi diyan? That ye may know. Salamat, buhay pa tayo. Alam na natin kung saan tayo tutungo. Alam natin kung saan pupunta ang ating kaluluwa. That ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God. Naisulat ang Bible. Ito ay naisulat para dokumento na ating pangahawakan na tayo ay sure sa ating salvation. Nakakalungkot, isa sa mga taktika ni Satanas ngayon, marami ang mga nagpapakilalang mananampalataya, pero pag tinanong mo, pagdating sa kaligtasan, hindi nila alam ang kanilang salvation. Hindi nila alam na sila ay pupunta sa langit. Nakakalungkot because may mga leaders pa na mga ibang mga grupo, mga tinatawag nilang mga small group, mayroong mga leaders pa, mga facilitators pa, pero pag tinanong mo, Brad, alam mo ba kung saan tutungo ang kaluluwa mo pag namatay? Ano yun? Hindi nila alam. Nakakalungkot yun. Dahil ang bulag, pag kanyang pinangunahan ng mga bulag, kapwa silang mapapahamak sa bangin. Pero salamat, hindi naman sa pagmamayabang. Pero bilang isang Baptist, isa yan sa mga matibay na ating tinuturo, pinauulit-ulit na tayo ay sigurado sa ating kaligtasan. Hindi nakadepende sa atin, nakadepende sa ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. At salamat, hindi nakadepende sa atin ang kaligtasan. Lagi nating isipin yung kaligtasan po na yan. Because ang kaaway, isa sa kanyang mga inaatake yung isip natin. Maglalagay siya ng mga kung ano-anong mga negatibong kaisipan. Maglalagay siya ng guguluhin niyang isipan natin. Every time na ginugulo tayo ng kaaway sa ating isipan, balikan lang natin ang ating kaligtasan. Kaya nga sa magulong panahon, divided ang ating politics. Merong ganito, in favor, dito sa leader na to, merong mga favor, merong mga kumbaga hindi favor. Well, huwag na kayo magtalo-talo, balikan nyo lang yung kaligtasan na meron tayo. Hindi tayo taga rito. Kaya yung mga mag-aaway kayo sa social media, dedepensahan nyo itong taong ito, wala silang pakialam sa inyo, by the way. Hindi nila kayo kilala. Pero salamat, yung Savior natin na namatay sa krus, kilalang kilala niya tayo mula ulo hanggang paa. Kaya hindi tayo taga rito, huwag niyong pagtalunan yung mga issues na pang dito. Walang kinalaman yan sa eternal life. Mag-focus tayo sa ating salvation and of course, kay Jesus Christ na siyang namatay sa atin at siyang nakakakilala sa atin. Mga kapatid, maaring tumaas man ng bigas na nangakong 20 pesos pero magiging 20 times 5, 20 times 10. It doesn't matter, mahalaga ligtas tayo. Minsan maiisip natin, ang hirap-hirap ng buhay, ganito na lang ba tayo? Isipin mo lang ang kaligtasan, pansamantala lang ito dahil pag save ka, isang araw mapupunta ka sa langit, isang araw magro-rule si Christ sa mundong ito. Hindi mo man gusto yung nakaupo sa posisyon, it doesn't matter. By the way, nung panahon ng mga apostol, mas magulo ang politics nila noon.
Mas malupit ang kanilang mga leaders noon. Like for example, Emperor Nero, just imagine, ang lupit, pinapatay sila. Salamat, di naman tayo pinapatay ng government leaders natin. Pero kita nyo, ang mga sinaunang tagasunod ni Kristo, ang mahalaga sa kanila, yung kanilang patutunguhan. Ang kanilang Panginoon. Wala nga kayong mababasa sa Bible na binanggit si Nero eh. Hindi yun ang mahalaga sa kanila. Ang mahalaga sa kanila, alam nila kung saan sila pupunta. Ganon din dapat ang isipin natin. Hindi tayo taga rito. Maniwala kayo sa akin, kahit sino umupo sa pwesto ngayon, hindi na aayos ang sanlibutan. Dahil ang mundong ito, papunta sa pagkahamak, pagkawasak. Pero salamat, hindi talaga tayo taga rito dahil save tayo. Heaven is our home. Papunta tayo sa new heaven, sa millennial reign. Papunta tayo sa new heaven and new earth. At hindi tayo taga rito sa mundong ito. Letter D, for the hike, yung lakad naman po natin. Salamat, meron din ginagamit na pangdepensa sa mga lakad natin sa mundong ito. Verse number 15 pa rin, sabi ng Bible, and your feet shod with the preparations of the gospel of peace. Mga kapatid, babalik tayo sa Roman soldier. Ang mga Roman soldiers, meron silang ginagamit na mga sandalya. Mahalaga ito pagdating sa labanan, dahil tandaan nyo po, sa kanilang paglalakbay, may mga dadaanan sila ng mga matitinik, mga mababatong lupa, mga madudulas, kinakailangan nila yan para maging maayos ang kanilang pagkilos sa kanila pong pakikipaglaban. Bilang mga mananampalataya, tingnan niyo po ang Romans chapter 10, mula po sa verse 13 hanggang 15. Magkaisa tayo dito. For whosoever, salamat, for whosoever shall call upon the name of the Lord, bata, matanda, Pilipino, Koreano, Amerikano, Mongolian, ano man ang nationality, ano man ang kulay ng balat, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Pero tingnan niyo po mga kapatid, verse 14, anong sabi ng Bible? How then shall they call on Him in whom they have not believed? And how shall they believe in Him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? And how shall they preach except they be sent? Anong sabi ng susunod? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace. Mga kaibigan at mga kapatid, ang ebanghelyo ay ginamit yan na proteksyon sa ating mga lakad. In other words, saan man tayo mapunta, ano man ang patutunguhan natin, huwag nating kalilimutan, dala-dala dapat natin ang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Well, gusto nating magsama-sama tayo dito, pero hindi po sa lahat ng pagkakataon. Maaring may mga iba sa inyo, later on, mapunta kayo ng probinsya. Maaring may iba sa inyo, mapunta kayo ng ibang bansa. Pero kahit saan ka man mapunta balang araw, kailangan ang ebanghelyo na yan ay nasa mga lakad mo at huwag mong kalilimutan, that's our primary mission here on earth. Go ye therefore and teach all nations. Go and preach the gospel to every creature. Yan po dapat. Kaya wag nating aalisin sa ating isipan ano ang magiging direksyon ng ating buhay as a believer. Alam nyo, nakakalungkot lang sapagkat sa mga panahong ito, ang nagiging usapan ay pangmaterial na. In fact, kahit mga churches, papagalingan sa ganitong damit, no? Pinag-uusapan yung mga mamahaling suot, mga mamahaling gadget. Well, pag mayroong ganyan, blessing, pero hindi na mahalaga. Ang mahalaga ay marami pang mga kaluluwa ang makakilala sa ating Panginoon. Tandaan nyo, pagdating sa kalangitan, uy, si pastor, may bago ng sasakyan. Palakpakan mga anghel, walang ganun. Uy, si brother ganun, may bagong bahay. Palakpakan sa langit, walang ganun. Pero pag may naligtas, nagkakapalakpakan sa kalangitan, yun ang mahalaga, mga kapatid. Number 2, believer's spiritual shield. Punta naman tayo sa panlabas. Kanina yung suot. Kanina yung shield na ginagamit ng Roman soldier. Verse number 16. Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. Mga kapatid, mahalaga po na tayo ay merong kalasag. Parang kagaya ng Roman soldier, maliban sa kanilang mga kasuotan na nag-iingat sa kanilang katawan, meron pa silang malaking shield na siyang ginagamit nila para sila ay maingatan laban doon sa mga palaso na pinapadala ng kaaway.
At sa atin bilang mananampalataya, ang ating pinaka-shield, panlaban po sa mga panira ng kaaway, ay walang iba kung hindi ang pananampalataya. Sabi nga, shield of faith. Kaya tayong mga mananampalataya, we have to walk by faith. Yan ang importante sa atin. Tandaan niyo po in Hebrews chapter 11, verse 1, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Hindi pa natin nakita yung heaven, hindi pa natin nakita si Jesus Christ, hindi pa natin nakita yung triune God, but we believe dahil yan ang sinasabi ng Bible. At sabi ng verse 6, but without faith, it is impossible to please Him. Ang importante sa paningin ng Diyos, para maging kaaya-aya ka sa paningin ng Diyos, pananampalataya. Pero of course, huwag niyong kalilimutan, ang pananampalataya ay may batayan. Nakabatay ang faith sa Word of God. Kaya nga sabi po ng Romans 10:17, so then faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. So kinakailangan natin yung Word of God, sampalatayanan natin kung ano sinasabi ng Bible, pagkatiwalaan natin, paniwalaan natin. Yan ang panlaban natin sa kaaway. Marami pong mga tao, alam nila, they memorize verses, nagbabasa din sila ng Bible, pero tandaan nyo po, kung wala ka namang pananampalataya sa sinasabi ng Bible, baliwala. Mahalaga, pinagkakatiwalaan mo, sinasampalatayanan mo, yung tinuturo po ng banal na kasulatan. Yan ang importante mga kapatid. At tandaan niyo po, ang kaaway ay aatake sa atin. Aatakihin po ang ating mga, yung mga aklat ng Bible, aatakihin si Jesus Christ, aatakihin yung iba pa nating mga pinaniniwalaan, pero ang panlaban lang natin dyan ay faith, pananampalataya. Kung ano sinasabi ng Bible. Kaya nga sabi ng Jude, verse number 3, Beloved, when I gave all diligence to write unto you of the common salvation, it was needful for me to write unto you and exhort you that ye should earnestly contend for the faith. Pansinin niyo, ye, hindi po singular, pangmaramihan. Ye should earnestly contend for the faith. Gustong-gusto ko yung formation na ganyan ng mga Roman soldier. Tandaan niyo po, kung mag-isa lang ang Roman soldier, kahit siya ay merong shield, pero walang nagbabantay sa likod niya, walang nagbabantay dun sa kanyang harap, matatalo din. Kaya nga, all for one, one for all. Hindi to laban ng isa. Laban natin tong lahat. Magbantayan tayo. Kumbaga, magprotektahan tayo sa bawat isa. Ingatan natin ang bawat isa. Hindi po tayo ang magkakaaway. Meron tayong common enemy na siyang umaatake sa atin. Pag hindi tayo magiging maingat, maniwala kayo, aatakihin tayo isa-isa. Kaya nga mahalaga, nandito ka sa church. Dahil dito sa church, nagpapakita ng unity sa bawat isa. Pag mag-isa ka lang, o doon ka lang sa bahay, madali kang atakihin. Maraming papasok sa isip mo. Pero pag meron kang kapatid, makakapagbigay ng payo sa'yo, alam mong may mananalangin sa'yo, may napagsasabihan ka ng mga problema mo, isa po yan sa mga paraan para magbantayan tayo sa isa't isa, mga kapatid. And number 3 po, the last, believer's spiritual sword. Maliban sa kalasag, meron tayong espada. Sabi nga ng talata, sa verse 17 ng Ephesians 6, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Ang espada, napapansin nyo dun sa mga naunang weaponry, lahat po yun ay defensive weapon. Ito po ang pang-offensive weapon natin. Bilang mga anak ng Diyos, salamat binigyan tayo ng espada. At itong espadang ito yung ipanlalaban natin kay Satanas. Ito yung espada na lagi nating daladala. By the way, ang espada dyan, yung sword of the Spirit, which is the Word of God. Sa Bible, may mga iba-ibang Griegong salita na ginamit for the Word. Like for example, in John 1:1, ginamit po yung salitang logos. Pero in that verse, in Ephesians chapter 12, verse 17, yung salitang word dyan, yan yung Griegong salitang rhema. Na kung bibigyan natin ng pagkakaiba,
Yung logos, bagamat ginamit kay Christ, minsan ang tinutukoy ng logos, yung kabuuang salita ng Diyos. Pero pag sinabi nating rhema, ito yung mga bahagi ng mga scriptures, o sabihin na nating mga memory verses. Yan po yan. Kaya nga, mahalaga pala yung mga memory verses po na yan. Dahil ang mga talatang yan, na dala-dala natin, of course, hindi sa lahat ng pagkakataon, dala-dala natin yung book, yung Bible. Maaring sabihin ba natin, may cellphone tayo, pero what if nalobat, halimbawa, mahalaga pa rin may memoryado kang talata dahil yan ang espada na gagamitin mo every time na may makatabi ka sa bus, may makatabi ka man, may makakausap ka, may lalabas na talata sa'yo. Kung kabisado mo yung Roman road, kahit wala kang bitbit na Bible, pwede mong gamitin yung mga talatang yon at makakapag-share ka. Kung meron ka namang kausap na may problema, kung may bitbit kang talata na pagtungkol sa mga problema, yan ang gagamitin mong espada para doon sa specific na situation na iyong kinakaharap. Ganyan kaimportante ang Word of God. Kaya nga, mga kapatid, sabi po ng Hebrews 4:12, di ba? For the Word of God is quick and powerful. Dako, powerful pala yung salita ng Diyos. And sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Just imagine, gaano katulis ang espada, pati yung soul at saka spirit, tagos. Hindi lang yan, pati yung physical, yung joints and marrows. So ibig sabihin, sa tatlong bahagi ng tao, spirit, our soul, and our body, pasok na pasok ang Word of God. Kaya kailangan natin ng Word of God. Kaya huwag kayong magsasawa. Ano ba yung Bible na naman? Wala tayong mapag-aaralan dito. Wala tayong ibang, kumbaga, magbibigay kalakasang spiritual sa atin. It's the Word of God. At huwag niyong kalilimutan, nung si Jesus Christ ay humarap kay Satanas. Next slide. In Matthew chapter 4, ganun din sa Luke chapter 4, nung nagkaharap si Jesus Christ at si Satan, ano ang ginamit na panlaban ni Jesus Christ kay Satanas? Verses. Verses. Kaya ganun din sa buhay natin. Kaya mahirap pag ang alam mong verse ay Jesus wept, maiiyak ka nang talaga pag may mga problema ka. Maganda yung marami kang bitbit. May mga nasasaulo ka. Na sa mga panahon na may mga problema at mga krisis kang kinakaharap, walang ibang magbibigay kalakasan sa iyo, kundi ang salita ng Diyos. Kung inaatake ka ng dyablo sa buhay mo, walang ibang panlaban, huwag kang umaasa sa mga anting-anting. Huwag yung sa mga kung ano-anong mga holy water, walang magagawa yan. It's the Word of God. Yan ang panlaban natin kay Satanas. All for one and one for all. Magkaisa tayo sa labanang ito. Lahat tayo magkakampi bilang mananampalataya. Hindi tayo magkakaaway. Meron tayong mga kaaway. Magkaisa tayo para tayo bilang as a church, magtagumpay tayo ng sama-sama. At hindi ito laban ng isa, dalawa lang. Laban natin itong lahat. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito. Salamat for reminding us from your word na kami, Panginoon, ay merong pinaka-source ng aming strength, and that is you alone. Salamat because meron kaming mga armors that we can use against the wiles of the devil. Sabi nga, we wrestle not against flesh and blood. Hindi namin nakikita yung kaaway. Kaya kahit dito sa church, minsan may mga nagkakasamaan ng loob, may mga nagkakatampuhan, pero bilang magkapatid, maring kumbaga, talagang part, nagkakatampuhan, pero hindi tayo magkakaaway. Meron tayong tunay na kaaway na gusto tayong paghiwa-hiwalayin. Gusto tayong pabagsakin. Huwag nating pagbibigyan si Satanas. Huwag nating pagbibigyan ang kanyang kampon. Tayo ay pamilya ng Diyos, brothers and sisters in Christ. Kaya harapin natin ng sama-sama. All for one and one for all. Harapin natin nang ang pinakasentro at foundation ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Sa oras na ito, maaring may nakikinig. Maaring nandito sa auditorium o maaring sa live stream. Kaibigan, kung sakaling ikaw ay bawian ng buhay, alam mo ba kung saan tutungo ang iyong kaluluwa? Maaring ang sagot mo, hindi ko pa alam, brother or pastor.
Kaibigan, pwede mong malaman. Dahil ang sabi ng Bible, sino man ang tatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Sino man ang manampalataya sa Panginoong Jesucristo ay may buhay na walang hanggan. At sabi pa, kung yung ipapahayag sa iyong bibig ang Panginoong Jesus, at sasampalataya ka sa iyong puso na siya'y binuhay na maguli ng Diyos mula sa mga patay, ikaw ay maliligtas. Tiwala ka sa Panginoong Jesucristo. Tayong lahat ay makasalanan. At bilang isang makasalanan, may kapahamakan. May impyerno. Pero merong paraan para hindi mapahamak ang kaluluwa. Isa lang ang daan, ang Panginoong Jesucristo. Manalig ka sa Kanya. Pagkatiwalaan mo siya. Alisin mo sa iyong isipan o baguhin mo ang iyong isip. Hindi relihiyon, hindi mabuting gawa, hindi anumang pagsanib sa anumang mga o pag-anib sa anumang mga denominasyon. Hindi yan ang magdadala sa iyo sa langit. Si Jesucristo lamang. Kaya pagkatiwalaan mo siya, iyong paniwalaan na yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo ay sapat ng pambayad sa iyong mga kasalanan, sapat na para ikay mapatawad at ito'y nag-iisang daan lamang patungo sa langit. Kaya sa oras na ito, manalangin tayo. Kausapin mo ang Panginoon. Pwede kitang pangunahan. Ariin mo to na sarili mong panalangin. Na habang ikay nananalangin, habang tumatawag ka sa Kanya, yes, gagabayan lang kita, pero gamitin o gawin mo itong sarili mong panalangin. Ariin mo to na sarili mong panalangin may pananampalataya. Ito na yung panalangin, kaibigan. O mahabaging Diyos, salamat po sa iyong mga salita. Nakita ko po ang aking sarili na ako'y makasalanan at hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Panginoong Jesucristo, salamat po. Ayon sa iyong salita, binayaran mo ang aking mga kasalanan. Kaya sumasampalataya ako sa iyo, aking Panginoong Hesus, bilang nag-iisang daan patungo sa langit, na siyang tanging makakapagpatawad sa aking mga kasalanan at magbibigay buhay na walang hanggan. Salamat po. Ito ang aking dalangin. Sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen.